Hello po sa inyong lahat mga crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang mga komento ng ating dalawang ka-crypto rito. Kaya yan, sabi po ng isang ka-crypto natin dito ay minalas po siya. Ayan, sapagkat sinel po lahat, kanya pong sinel lahat ng kanyang Shiba Inu tokens. Ayan, noong last day ng February. Ayan, para ito ay ilipat niya sa ibang platform. At ang dahilan po ng kanyang pagbebenta ng lahat po ng kanyang holdings na Shiba Inu tokens ay dahil po sa inilabas na announcement ng Philippine SEC na mababan na po ang Binance dito sa Pilipinas. Kaya yan, si ka-crypto ay gamit po niya kasi itong si Binance. Yan, at nalalapit na po yung deadline. Noong nalalapit na po yung deadline, nakatapusan po ng buwan ng February, ay dito po niya binenta yung lahat ng kanyang holdings dito kay Shiba Inu para lumipat sa ibang platform. Kaya yun ay hindi naman pala totoo. Kaya yan, siya po dahil dito ay ayan. At ganun din po si ka-crypto natin na isa rito, ganun din yung nangyari sa kanya. Kinuha niya yung kanyang puhunan. Kasi ang nangyari po kasi kay Shiba Inu ay sumabog po siya. Ayan, makikita po natin dito sa ating chart na ito. Ayan, sumabog po ng napakataas itong si Shiba Inu. At ang gamit po ng mga ka-crypto natin rito na platform ay si Binance. At yan na nga, meron po tayong announcement. Yan na inilabas pa ng Philippine SEC noon. Last year pa yan. Na mababan na po ang Binance pagsapit po ng katapusan ng buwan ng February 29, 2024. Yan, the crypto community is expecting the ban sometime around February 29, 2024, which is 3 months after the SEC issued the advisory. Kaya dahil dyan, ay nag-liquidate na ng mga Shiba Inu tokens si naka-crypto rito para ilipat sa ibang platform. At habang ginagawa po nila ito ay sumabog ang market price ni Shiba Inu. Kaya yan, dahil dyan ay na-miss po nila na maranasan yung pag-angat ng or yung pagsabog sa presyo ni Shiba Inu. At ayan, bago po pala tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, kawawa po si naka-crypto rito. Kumita po saan na sila ng malaki rito sa kanilang holdings kay Shiba Inu. At ayan, talagang maiinis ka po talaga sa hinawakan mo itong si Shiba Inu. Tagal mong hinold kasi matagal pong naglaro sa mababang presyo itong si Shiba Inu. At kung pag hinold mo po yan ng napakatagal, tapos dumating na yung opportunity para kumita ka ng malaki rito sa pag-hold kay Shiba Inu, at ay dito pa nagkataon na inabutan ka ng kamalasan. Ayan, katulad po nila ka-crypto rito. At sa tingin ko ay hindi lamang po sila yung nakaranas nito. Marami pa tayong mga ka-crypto dyan na nakaranas nito. Ayan. Kaya, ayan nga kasi, yung SEC, yung Philippine SEC natin ay naglabas po ng babala para sa lahat na ibablock na po nila or ibabans na po nila ang paggamit ng Binance dito sa Pilipinas. Lahat po ng mga Filipino users na nandito sa Pilipinas na gumagamit ng Binance ay mawawalan na po sila ng access dito kay Binance. Kaya ang babala po ng Philippine SEC ay ilipat daw po natin yung ating mga funds, mga pondo natin dito kay Binance, yan, sa mga ibang mga platform. Yan, yung particular po yung mga registered or may license na mga platform dito sa Pilipinas na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Kaya ayan, si ka-crypto rito ay yan, nag-aabang po sila. Ayan, marami po silang nag-aabang sa development or sa kung ano yung magiging resulta sa
banning na ito. Kasi marami pang mga Filipino users ni Binance ang umaasa na magkakaroon ng pag-aayos dito sa pagitan ng US SEC at saka si Binance. Yan, maraming umaasa na malamang si SEC ay bibigyan po niya ng pagkakataon itong si Binance na makukuha ng legit na lisensya. Kaya yan po yung inaasahan ng lahat kasi marami po talagang gumagamit dito kay Binance na mga Filipino users. At talagang hindi po natin maikakaila na talagang napakaganda pong platform itong si Binance bilang isang crypto exchange. Kaya ayan, yan po yung nangyari. Binigyan po ng deadline ang Binance. Yan, yung mga users, yan si Binance na makagawa ng paraan at saka sa mga users na mailipat po nila yung kanilang mga funds mula kay Binance, ayan, sa ibang mga exchanges. Kaya 3 months po yan, 3 buwan. Ayan, para hindi maipit yung mga funds ng mga Filipino users bago ang pagbaban na ito. Kaya yan, talagang meron po tayong ka-crypto yan dito na gaya ng sinabi ko kanina na umaasa po sila na at least mabibigyan ng pagkakataon itong si Binance na makapag-acquire ng lisensya. Malamang ay baka bibigyan siguro siya ng siguro palugit para makapag-apply ng lisensya dito sa Pilipinas. Yan po yung inaasahan ng karamihan. Pero mukhang hindi natin alam kasi wala po kasing naglalabas ng announcement sa kanilang development. Kaya yan nga rin, meron akong nabasa na isang balita na yung pagkakamali po ng dalawang panig na ito, si Binance at saka si SEC, ay hindi po sila nagbibigay ng update yan sa kanilang pag-uusap. Yan, dapat ay nagbibigay po sila ng mga update kung ano na yung nangyayari sa kanilang pag-uusap. Yan, lalong-lalo na pag nalalapit na yung deadline na ibinigay ng SEC. Bago pa sumapit ang February 29, siguro isang linggo bago ang February 29 ay dapat ay naglalabas na po sila ng mga notice. Yan, at muling at saka tuloy-tuloy yung pagbibigay po nila ng babala na yung mga users dito sa kay Binance ay dapat ay ilipat na nila yung kanilang funds palabas dito at ay ililipat na nila sa ibang mga platform. Kaya ayan, yan po kasi ang hindi po yan ang nangyari. Kaya maraming mga naipit. Yan, or maraming mga naglipat ng kanilang mga funds. Ayan. At kasabay naman nito ay ang pagsabog ng mga cryptocurrencies or mga altcoins na katulad ni Shiba Inu. Kaya ayan, imbis na kumita po sila ay nawala or hindi sila kumita. Dahil nung last day ay ayan na nga, dyan na rin po nila inilipat yung kanilang funds dito kay Binance. At yun pala ay hindi pala nangyari yung inaasahan ng lahat na tuluyan na pong mababan ang Pilipinas dito sa Pilipinas. Ayan, lumampas na po tayo sa March 3 na po ngayon. Ay accessible pa rin naman itong si Binance. Yun pala ay binigyan ng extension. Ayan, deadline may be extended depending on feedback. Pero wala tayong feedback na dapat ay nagbigay po sila ng feedback ng mas maaga. Kung pag nangyari yan ay syempre sinaka-crypto rito ay hindi muna nakapagbenta. Ayan, at hinintay pa muna na umangat ang presyo at sana ay nakapag-take profit na sana sila. Nakaranas na sana sila ng nagbunga na sana yung kanilang pag-i-invest dito or matagal na paghihintay dito kay Shiba Inu. Kasi hindi po biro ang mag-hold ng cryptocurrencies katulad ni Shiba Inu. Yan, may mga ilang taon pa dyan, ilang buwan ang nag-hold dito kay Shiba Inu. Tapos yung itong opportunity na ito na aakyat ang kanyang presyo ay ayan, mga hindi po ito madalas mangyari. Ayan, pag tumaas na yan ay ayan, kailangan na ulit natin na maghintay ng matagal na para bumagsak ng malaking presyo at makabili tayo ng mura.
Kung minsan ay hindi na siya babalik pa rito sa mababang presyo. Kaya ayan, yan po yung nangyari rito kinaka-crypto. Kaya talagang malas talaga, minalas. Tapos ayan, maiinis ka talaga dahil kung pag malas naman po ay talagang kung pag minalas ka ay wala kang pwedeng sisihin. Pero dito ay ayan po. Ayan, parang may mali rito. Kaya ayan, kung hindi po kasi dulot ng ayan, yung parang kapabayaan po kasi yung nangyari rito. Dapat nagbigay kasi sila ng mga notice. Dapat may countdown pa yan. Dapat nagbibigay sila ng countdown kung pagpapalapit na. Ayan, 1 week na lamang. Ayan, ganyan dapat yung announcement dito. Kaya yan, ang daming mga nagtatanong. Ayan, yung mga kay Binance, maging si Binance ay tahimik na rin. Kung pupunta po tayo sa community or mga yung forum ni Binance ay yan, ang daming nagtatanong tapos walang sumasagot. Kaya ganito rin kay SEC, ang daming nagtatanong tapos walang sumasagot. Kaya yan po yung nangyari. Kawawa. Yung kawawa ay tayo na mga investor dito. Kasi hindi natin alam. Kaya sa tingin ko ay marami pang mga katulad nila ka-crypto na ganito na imbis na kumita ay wala. Yan, yung tagal sa tagal po nilang pag-hold ng cryptocurrencies nila or katulad ni Shiba Inu ay parang ayan, hindi sila imbis na kumita sila ay walang nangyari. Yan, dulot po kasi yan ng ayan. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.